Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Sa wakas, nilabas na kung sino-sino nga ba ang sumisira sa Uniteam at magandang samahan ni President Marcos at VP Sara Duterte. Pero meron isang grupo di umano na hindi parte ng Marcos Duterte ang siyang utak ng kaguluhang ito. Well, let's find out. Matapos kumalat ang balitang wasak na ang Uniteam, abay narito at nilinaw ni Senator Amy Marcos ang totoong nasa likod ng paninira sa Uniteam at mga abusado sa samahan ng Marcos Duterte. Sa palagay ko, wala namang problema yung kapatid ko at si Vice President. Marami yata sa iba, yung mga umaaligid, nag-aambisyon, manghang magsalita, pumoporma, at sa palagay ko, si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Dagdag pa ni Senator Amy, imbis na pagkaisahin ng mga alitan sa mundo ng politika, abay lalo pa nilang sinisiraan. And itong alitan sa politika, imbes na nagkakaisa, talagang imbes na talagang tutukan mo yung problema, impeachment, confidential funds. Naku naman, ba't naman tayo napunta riyan? Tapos sunod-sunod, kaya mahirap sabihin na Presidente, biglang may kaso na si Presidente Duterte, biglang pinapapunta na siya sa QC Court, tapos biglang may ICC. Ano ba to? Bakit sabay-sabay? Parang napapaisip ka, sino kaya nakikialam dito? Bakit ginugulo kami? Nakakalungkot kasi maraming nakikialam. Hindi ko alam kung tagalabas or kung mga ambisyoso dito sa loob at yung maraming marites. Hindi man direktang binanggit ni Senator Amy kung sino-sino itong ambisyoso at umaaligid sa Pangulo, abay kuha naman agad ito ng ating mga kababayan, lalo na ang mga netizens na nasa mundo ng social media. Wala nang iba kundi si Speaker Martin Romualdez at ang grupo ng Makabayan Black. Pero paglilinaw naman ni Jam Magno na malabong si Speaker Martin ang nagpapagulo sa Uniteam nang dahil lang sa pag-question kung saan nga ba ginastos ni VP Sara ang confidential funds. Itong issue talaga na sinasabi ng mga tao na ang paninira kay Ma'am Sara ay gawa-gawa ni House Speaker Martin Romualdez. Kailan po naging paninira ang pag-question about the confidential funds given that right po ng mga tao malaman ito? Lalo na kung pera naman po ng bayan ang pinag-uusapan. Tapos ngayon, next to that, you're gonna say na kakonsyaba ni House Speaker Martin Romualdez, si Franz Castro, at si Raul Manuel sa paninira kay Ma'am Sara just because they just couldn't let it go about the confidential funds. Ayon naman kay Representative Erwin Tulfo, may mga grupo di umano na pinag-aaway si VP Sara at Speaker Martin. Parang may grupo o tao na pinagtagpi-tagpi, kinonek yung CIF, kinonek yung pagkatanggal ni former President Arroyo at Deputy Speaker Ungab sa pwesto. So, may tinatagpi-tagpi ito ngayon. Tapos marami pa lumipat sa PDP to lakas. Nagka-idea na kinonek-connect nila ngayon. Parang ginagawa nila ngayon, pinapaypayan nila yung issue na, susunod na ito, i-impeach na si VP Sara. So, ganun siguro nangyayari. Nilinaw naman ni ACT Teacher Representative Franz Castro na wala silang balak i-impeach si VP Sara Duterte. Sinabi ko nga na parang merong mga usapan, pero mga kwentuhan lang naman ito, pero matagal nang nangyari yan. Okay. August pa yan August, September pa yata yan. So wala akong sinasabi na meron nang gumugulo. Wala po kaming dyan, wala po kaming alam, pero ang sinasabi lang namin na meron noon na natanong din sa amin yan, kung magpa-file kami. Sabi ko wala. Sumagot naman si Castro sa huling pahayag ni dating Pangulong Duterte na mas gugustuhin niya nang magpakulong sa mga kasong isinampa ni Representative Franz Castro. Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. So nagdadrama ba siya? So parang drama naman yung sinasabi niya. So abogado siya, alam niya naman siguro yung proseso ng hustisya sa atin. So hindi ka naman basta-bastang magpapakulong ng tao na katulad ng ginagawa niya. Kaya ang sinasabi ko, dapat meron pong body cam. Hindi kayo magte-test ng isang suspected drunk driver sa kalye nang walang body cam. Kasi nga po, that will be a source of corruption. Kaya kung ako tatanungin, Mr. President, Your Honor, ang pulis lang dapat ang may karapatan na gumamit ng breath analyzer test. Because they are the ones only allowed na magkaroon ng body cam. Ang LTO ata, LTO Traffic Enforcers, wala ata silang body cam. I will check on that, Your Honor. I'm not sure. But this data I just relayed to you, Your Honor,
is data from the LTO kasi wala ho talaga silang Tama, breathalyzers. Mr. President, Your Honor. Kaya nga yung sinasabi ko, dapat yung paghuhuli ng mga suspected drunk driver ng isang personnel ng PNP man yan o LTO, may kaakibat na body cam para maging maayos yung trabaho. Katulad yan, may sinabi kayo na mina-apprehend na 500, 66 ang negative. Baka yung 66 naglagay yun. O, di ba nakalusot? Kaya nga, ayoko rin na maging source of corruption yung breath analyzer test. Pagpipiestahan ng mga kutungerong enforcer, ikita sila ng dahil sa breath analyzer test. Kaya nga dapat, kung akong tatanungin, Mr. President, Your Honor, ang PNP lang dapat ang allow dyan. At syempre, hindi kayo magte-test ng mga lasing using the breath analyzer test kung wala kayong body cam to avoid corruption. So, maybe, Mr. President, Your Honor, I will pass a resolution in native legislation. Ipatatawag ko po yung LTO para magpaliwanag kung saan napunta yung 330 million na inaprubahan for breath analysis test kasi sabi ng PNP napunta raw sa LTO. So dapat yung LTO pumunta rito, magpakita ng dokumento saan napunta yung breath analyzer test. Yung mga yon. At wala naman ako nakikita ng mga taga-LTO personnel nandiyan sa kalye na nakaabang ng mga drunk driver. O sa gabi, rumoronda. Wala eh. Ang alam ko, yung mga taga-LTO nakaabang sa mga toll plaza o nakaabang sa mga probinsya na kung saan dumadaan yung mga truck para kumotong ng mga truck driver. Yung mga flying squad na mga taga-pati LTO na pasama tuloy dito. Your Honor, with your permission, there is new data from the PNP. This is the PNP data naman ho. Yung kanina, LTO data ho yun. Ngayon, there are 146 cases of drunk and drug. So kasama po drunk and drugs. 140 cases? 146, Your Honor. Na ano po nangyari dun sa 146 cases? Violations. Violations. Sila ho ba ay Violations. Apprehended ho. Apprehended. nagtanggalan ho ba silang lisensya? Sila ho ba ay nakulong? Kasi meron tayong mahigpit na anti-drunk driving law na dapat yung lisensya ay ma-revoke Ano nangyari dito? at makulong pa nga. Kinasuhan ho. Lahat to kinasuhan or may citation ho. Pagdating ho naman sa kanilang mga lisensya, nire-refer ho sa LTO dahil wala silang kapangyarihan na kunin yung lisensya or yung LTO ang may jurisdiction dun sa lisensya nila. So, pero sinight nila. Yeah. No, kapag ang proper procedure, kapag nahuli ng ating pulis ang isang driver na lasing, may kapatan ng ating PNP na kumpiskahin ang lisensya. That is the protocol. Kasi kung hindi mo kumpiskahin yung lisensya, that means kinukondon mo yung kanyang pagiging isang drunk driver. Dahil kapag pinabayaan mo lang, hawak pa rin yung lisensya niya and then you let him go and file a case against him, then the following day, he can still drive. Yung license. At lasing na naman, who knows, baka sa pangalawang araw, baka patay na siya. Yes, Your Honor, they're checking if they, in these cases, kinumpiska po yung mga lisensya. They're just checking on that. Kasi yung pinesent nilang data sa akin, it only shows the number of incidents. Under sa RA 10586, agad-agad, revoke yung license. And then, masampahan ng kaso. Okay, and then, dito sa 10586, dapat i-hold sila for inquest. Hindi sila pakakawalan. So, ano nangyari sa 100-something cases? Dapat, ang protocol, pag nahuli kang nagdadrive ng lasing, i-inquest ka. And then, yung lisensya mo, i-hold. Ibibigay sa LTO para i-revoke ng LTO. Failure to do so, nagkaroon ng lagayan. Hindi pala agad-agad revoke, so suspension, which pareho na rin. So, 6 months suspension ng license, and then sa second offense, revocation. So, curious lang po ako doon sa nahuli, na sabi niyo ilan daan yun? 100? 144 na aresto ho. Okay. I need a list of those 144 na naaresto, at gusto ko malaman kung sila ba'y nasa kalye pa rin. Kailan po ito mga nahuli? Kasi first offense, 6 months daw po eh. This is for 2023, Your Honor. Between now and anong month? Hindi, yun nandun sa index ko. Kasi kung lahat sila, yung 100, magkano? 130 plus? 146, Your Honor. Ang Kung lahat nahuli. ng 146. Opo. Hanggang Pag-check ko- January to November, Exactly. Your Honor. Kung Opo. chinek ko sila, lahat ng 146 ay hindi man lang nasuspinde, nagkaroon ng lagayan. Nagkaroon ng aregluhan. Yeah, they'll Kailangan submit the itong report. 146, Your Honor. gusto ko na-revoke ang license nila kung first timer sila for 6 months.
And then number 2, gusto ko merong kasong na-file sa korte. Kasi pag walang kasong na-file sa korte at hindi na suspindi for 6 months man lang, ang kanilang lisensya may tatamaan sa akin. Either PNP or LTO. Is that fair enough? They'll submit to you the data, Your Honor. Yes. So, at saka gusto ko, yung mga pulis na nanghuli, the names of those PNP personnel na nanghuli ng drunk driver. Kasi ayoko naman maging moro-moro lang yung paghuli natin mga drunk driver. Kasi katulad nito, sinabi ko lang, recently, isang pamilya na wipe out, 5 yun. Mag-asawa, tatay, nanay, 3 anak, patay lahat. Nasa gasa ng humarurot na drunk driver, maneho yung kanyang truck. Engineer na babae. Kaya dito, umiinit ang ulo ko ng husto sa lahat ng mga drunk driver na nagmamanehong lasing. So gusto ko po, itong 146, give me a list of those, the name of those people and the name of the personnel na humuli. Dahil ang gusto kong mangyari, kailangan lahat ito nasuspindi for a minimum of 6 months yung kanilang lisensya at may kaso na sa korte. Pag lahat ito zero, then babalikan ko ang PNP personnel ng huli at babalikan ko yung LTO. Pareho kong pagbulbuhuli ng leg. O diba, Joe? They will comply with your request for a report, Your Honor. Yun lang po muna for now. And again, Chief PNP, maraming salamat at good performance. Maraming salamat, Mr. President.